Pero kung napansin ninyo, lalo na sa mga nagsubaybay dito, kung ang INC, Iglesia ni Cristong Tatag ni Felix Manalo, na umaangkin na tunay, una, bakit sila mamimiki? Bakit sinabi nating namimiki? Naalala nyo ba yung ibinalita ng INC TV kaugnay sa pari daw ng Simbahang Katolikong umanib? Pero nabuking natin, hindi yun pare. Balikan muna natin, ha? Sa lokal ng Camarin Distrito ng Caloocan North, kabilang sa mga dumalo at nag-anyaya ng mga panauhin ang isang dating paring Katoliko. 14 na taon. Binalita nila, dating paring Katoliko, pero pinakita nila, napansin ninyo, liminister. At nabuking na sila dito, mga kapatid, di ba? Huwag talaga isarado. Dahil ito'y isang pagkakalat ng fake news. Imagine, paring Katoliko, pero sa larawan ipinakita liminister. Naging pari at nagsilbing pari. Ano daw, balik natin, ha? Panauhin ang isang dating paring Katoliko. 14 na taong naging pari at nagsilbing Parish Priest ng Epiphany of the Lord Parish sa Camarin, Caloocan City. Yung Camarin, Caloocan, naglabas na ng pahayag na walang at hindi totoong pare ng Simbahang Katoliko ito. Napansin niyo, lay minister siya pero pinakilalang pare. Florito Martinez, mula sa angkan ng mga pari, mahigit isang dekada rin siyang naging aktibo. Yan. May pinakita sila, nabuking sila dito dahil may pinakita sila na certificate, pare para siya sa ibang sekta sa Surigao area. Kanyang pangangaral sa kanilang simbahan. Yung aking lolo, obispo yun eh. Obispo ang kanyang lolo daw. Sa Mindanao. Sa Mindanao. So, sa Mindanao, sa Surigao area, meron silang sariling sekta na nakaabito. Hindi lahat na mga nakaabito ay pare tulad dito. At pinakilala. Ito'y isang uring propaganda pero fake news. Tapos ako kinuha niya, inakay bilang apo. Dahil ako na yung kahulihan. Wala na talaga sa angka namin. Wala na. Ako lang. Tapos pinasok ako doon sa Davao sa seminaryo. Ayan. Ito ang kung natandaan ninyo mga kapatid, binungking natin dahil iba ang sikta nakasulat diyan. Kaya iyon ang isa sa mga sagutin din ni RMG Aguila, no? Dahil sinagot natin yung banat niya. Ito. Bakit kailangan na maglabas kayong propaganda na pinakilalang pare ng Simbahang Katoliko pero hindi naman? Isang fake news niyan. Okay? Tandaan natin, galit si General Torre sa mga fake news, ha? Dating kaanib ninyo yan si General Torre. Okay, tuloy tayo. Same words. Midway during the Bible study, a few years later, choir leader who stopped me from reading the Bible actually moved, and a new choir leader replaced that person. And so I stuck my Bible in and to see what would happen this time with the new leadership, and I actually wasn't stopped. I was following along in every service. I love to take notes, and I would read verse by verse and follow everything that the minister was preaching. One day, I decided to read the entire context of the Bible, not just the verse that was read, but, the entire chapter. I just wanted to learn the whole story of each verse that was being read. Reading that way, I started to notice contradictions of what the minister was preaching compared to what the Bible was saying and what I was reading. So, pinag-aralan daw niya ang Biblia, yon. Ang resulta, nagkukontrahan, nagsusuwagan ang aral ng INC. Lalo na sa mga pagpupulong nila, Katoliko talaga ang kanilang binanatan gamit ang mga aklat Katoliko at yung kahit footnote. Naalala nyo ba? Yung footnote ng Biblia na pinutol nila kay Juan Trinidad, kung balikan natin, para lang
para lang tutulan yung aral na ang ating Panginoon Jesucristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Ito ang binasa ni Ramel Parba sa footnote ng Juan Kapitulo 1:1. Ito sa ating mababasa, ganito sinasabi sa footnote. Verbo at ang anak ay tinawag niyang isang uri ng banaag ng kaisipan na nagmumula sa Ama. Sana napansin nyo na ang salita o yung logos ay kahayagan ng kaisipan. Nang ang salita o logos ay hindi pa ipinahayag o hindi pa lumalabas sa bibig ng Diyos, ito ay salita na nasa isip kayo. Yan. Magaling talaga mamumutol para lang kontrahin ang aral ng simbahang Katoliko. Ginamit ang footnote ng aklat ng Biblia ni Father Juan Trinidad na ginamit ang salitang verbo para lang ipaliwanag na siya ay isang uri ng banaag ng kaisipan. Pero ito kasi ang makita ninyo sa footnote, mga kapatid. Yung binasa ni Parba, kotisyon niyan galing kay Santo Tomas de Aquinas. At ang anak ay tinawag niyang isang uri ng banaag ng kaisipan na nagmumula sa Ama. At pagkatapos diyan, may konklusyon siya. Anong konklusyon niya? Sa paliwanag ng Iglesia Katolika, ito sa ating mababasa, ganito sinasabi sa footnote. Verbo at ang anak ay tinawag niyang isang uri ng banaag ng kaisipan na nagmumula sa Ama. Sana napansin nyo na ang salita o yung logos ay kahayagan ng kaisipan. Nang ang salita o logos ay hindi pa ipinahayag o hindi pa lumalabas sa bibig ng Diyos, ito ay salita na nasa isip kayo. So ngayon, paano dinaya yan ng mga ngaral ni Felix Manalo? Lalo na itong sali na ito, pero mga ministro nila, meron talagang sali na ganito dahil bahagi na yan sa kanilang pangangaral. May iniwasan sila sa footnote, mga kapatid. At ang iniwasan nila ay ito. Pansinin ninyo. Ginamit ni San Juan ang pananalitang verbo upang maipakilala niya ang walang hanggang pagka-Diyos ni Jesus. So, napansin nyo ba? Ginamit nila, pagkatapos, yun daw ang paliwanag ng pare na ang verbo ay isang banaag, isang uri ng banaag ng kaisipan. Kaya, ang ating mga kapatid na bukas talaga ang kanilang isip at nagsubaybay dito, lalo na makita nila na pinagputol-putol lang ang mga aklat Katoliko. Halimbawa, anong aklat? Ito, di ba? Pinagputol-putol din. At sa isa pang aklat na pinamagatang ang kabanal-banalang isang tatlo, ang Diyos ng mga Kristiyano, sa pahina 32 ay ganito rin ang ating mababasa. Kaya't hindi maaaring sabihin na tinatawag ng Diyos si Jesus noong mga kauna-unahang araw ng Kristyanismo, batay sa mga aklat na binasa natin, na sa kaisipan ng mga unang Kristiyano ay walang doktrina ukol sa pagka-Diyos ni Kristo. Yan, walang doktrina daw ukol sa gamit nila. Ito, kaya magiging bukas talaga at wag isarado dahil minadjik ito ng ministro. Ano po ba ang nakasulat? Ito kasi ang nakasulat. Napansin ninyo? Ito ang nakasulat, mga kapatid. Si Jesus ang Panginoon. Sa pahayag na ito, ibinibigay ng mga unang Kristiyano kay Jesus ang titulong Kyrios na ayon sa binabanggit na natin ay siyang saling ginagamit ng Septuaginta para sa pangalan ng Diyos na si Yahweh o Adonai. Nagkaroon ng utay-utay na pag-unlad sa pag-unawa sa pagiging Diyos ni Jesus.
at sa paggamit ng titulong Diyos para sa Kanya. So, yun ang iniwasan mga kapatid. Yun naman talaga ang katotohanan. The divine revelation of God was gradually revealed to us. At ang kabuuan ay sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo. Tutulan ba yan sa mga ministro? Hindi. Bakit? Dahil kahit sa kanilang pasugo magasin, ito, kailan lang napagtanto ni Felix Manalo na ang unang iglesia ni Kristo ay nawala? Noon lang taong 1913, napagtanto niya na wala daw ang unang iglesia ni Kristo. Kaya pumasok sila at inaagaw nila ang pangalan, pero sa rehistrasyon, Artículos de Incorporación para Pol 4, que los fundadores de esta asociación son Felix Manalo, that the founders of this organization. Isa na, si Felix Manalo. Kapatid, kindly follow the Facebook page and YouTube channel Mr. 721 Catholic po. Marami tayong matutunan na mga magandang bagay. God bless. Magandang araw mga kapatid. Ako po si Erjan Mula. Sakristan po ako ni Father Darwin. Ini-invite ko po kayo na mag-follow and subscribe sa YouTube channel ni Mr. 721 Catholic. God bless po.